Hey guys, for this video magra-ranking tayo ng mga processor ni MediaTek, ang Helio G series. Para mas malaman natin kung sino ba mga dapat bilhin natin kung gagamitin natin ang smartphone natin pang gaming at pang camera. Titingnan natin yung mga Antutu score nila para mas makita natin kung sino ba yung mga mas malalakas sa kanila at kung sino yung mga mahihina para maiwasan natin silang mabili. Unahin na agad natin dito sa may Helio G series. Si Helio A22 ang isa sa pinakamahinang processor ni MediaTek na lumalabas sa mga smartphone na mayroong 3,000 to 4,000 na mga SRP. Kaya kung meron kang balak na bilhin na smartphone na mayroong Helio A22 na processor, ay iwasan ninyo yun guys. Dahil sigurado magsisisi ka lang dyan. Dahil kahit pang Facebook or pang YouTube lang, kahit pang text or pang tawag, ay mabagal silang gamitin. Pero ang madalas pa rin ng mga processor ni MediaTek sa mga low-end na mga smartphone, isa tong Helio G37. Medyo kalat pa rin ang ganyang klase ng processor sa maraming smartphone ngayon, sa maraming price range din. Meron mga naka G37 sa halagang 3,000, sa halagang 5,000, or even mas mataas pa, sa halagang 7,000. Actually, medyo okay naman ang Helio G37 sa Helio A22, dahil kahit pa paano mabilis naman nga siyang gamitin, lalo kung pang Facebook lang or pang YouTube lang or pang text. Ang kaso lang medyo mabagal pa rin talaga siya. Okay naman siya pang Mobile Legends guys. Kaso kung matagal ka maglalaro ng Mobile Legends, sigurado dun mo na mararamdaman yung pagiging mabagal niya. Hindi maglalagay yung kanyang performance pagka matagal na tayo maglalaro sa kanya. Kaya para sa akin lahat ng Helio G series na mayroong G37 pababa ng mga processor at mga smartphone, iwasan yung mabili yung mga ganyang klase ng smartphone. Lalong-lalo pa sa mga around 5,000 to 7,000 na mga SRP. Kaya siguradong luging-lugi ka ron guys. Dahil mas okay pa na pumili na lang tayo ng smartphone na merong Unisoc na mga processor sa presyo mga 5,000 na pababa. Dahil mas malakas yung mga Unisoc na mga processor ngayon compare sa may G37 nga. At ang susunod naman na processor sa may Helio G37 wala silang G50, wala rin silang G60, G70 agad guys. Ang kaso lang wala lang G70 na lumalabas ng mga smartphone ngayon. Madalas nakita lang natin sila sa mga 2020 na mga smartphone. Pero hindi naman ibig sabihin wala lang mga naka G70 ngayon. Hindi lang mga naka G80 at G85 at G88 guys. Is lahat sila is galing na sa may G70. Then mga overclock na mga version lang yan. Maraming mga smartphone ngayon na halagang mga 4,000 din or 5,000 to 6,000 or even 7,000 or mas mahal pa is meron mga naka G80, G85 saka mga naka G88. Kahit ano sa tatlong processor na na makuha nyo, I think okay naman silang tatlo dyan. Makapaglaro ka na ng decent sa kanila, pang Facebook at pang YouTube maganda na rin siya at medyo mabilis na rin siyang gamitin. Ang kaso lang, kung maglalaro ka na medyo heavy duty na games, doon mo na makikita na bitin pa rin yung kanyang performance. Isa lang sa mga napapansin ko sa mga nare-review ko ng mga smartphone na mayroong mga naka G series nga, isa itong mga naka G88 is madalas malakas siya mag-init compare sa mga naka G85 saka sa mga naka G88. Pero yung tatlong processor nga na yan, hindi naman sila nagkakalayo ng mga performance. Kahit ano yung mapili nyo dyan. Pero mas okay siguro kung pipili kayo sa tatlong processor na yan, mas okay na si G85 ang piliin nyo dahil mas stable siya. Saka marami pa rin naman ng mga lumalabas na mayroong mga ganyang klase ng processor, especially nga ang G85 like ng Tecno Neo 3, saka ang Infinix Hot 30, saka ang Tecno Spark 10 Pro. Mas okay guys kung mabibili mo lang yung mga smartphone na yan ng around 5,000 to 6,000. Yun guys, sulit na sila dyan. Saka maraming mga ganyang klase ng mga smartphone, kahit pa paano naman okay na yung mga overall na mga specs nila. Compare sa mga naka G37, bitin na nga yung processor, tapos bitin pa rin yung mga specs niya. Pero mag-ingat pa rin kayo guys sa ibang mga smartphone na meron G85, saka mga naka G88. Dahil maraming smartphone brands pa rin na nagbebenta ng ganyang klase ng processor sa halagang mga kulang-kulang mga 10,000 na mga SRP, like ka ng Realme C55. Yun guys, masyadong overpriced yun. Naka G88 yung kanyang processor, pero 8.5 naman yata yung kanyang SRP, or parang 9.5 siya, or parang kulang 11k pa. Pero pagka naman inabutan mo siya sa may sale, makukuha mo na siya ng parang around 7,000. Pero kung mabibili mo lang siya ng SRP, ang Realme C55, masyadong mahal yun para sa akin. Para sa may G88 lang yun na processor. Ang next processor naman natin kila Helio G88 is itong si Helio G90T. Medyo malakas na ang processor na to guys. Then nung unang lumabas yung ganitong klase ng processor sa mga smartphone, madalas nakikita lang natin sila sa mga halagang mga 10,000 to 15,000 na mga SRP.
Around 2022, naglabasan yung mga ganyang klase ng mga processor. At isa nga dyan si Nvidia S5 Pro na dating meron 13K na SRP pero bigla nag 7K lang na nakarang sale sa may Shopee. At hindi tulad nila G85 na almost 3 years old na yun, napakadami pa rin na lumalabas ng mga smartphone na meron ganyang processor. Pero ito sila Helio G90T, hindi siya nagtagal. Agad siyang pinisot ni MediaTek. Dahil after nga lang ng 1 year, bigla na rin nila nilabas ng G95. At nung naging G95 na guys, ng mga G90T, doon na nagsimula na magbaba yung kanilang mga presyo. Itong sila Infinix Note 10 Pro, Redmi Note 10S, at Poco M5s. Yan ang pruweba. Sila lang halos ang huling mga lumabas na smartphone na mayroong Helio G95 na processor. Sa mga murang mga presyo na, yung mga naging price na lang nila is naging around 6,000 to 8,000 na lang. Compared dati ng mga around 10,000 to 15,000 pa yung mga presyo ng mga ganyang klase ng processor. Ang kaso nga like nila Helio G90T, hindi na rin nagtagal ang G95 at bigla na rin nilabas ang G96. Nalitara na downgrade ka ng G95 at ang G90T, ang G96. Mamaya guys, ipapakita ko yung pruweba sa mga Antutu score nila. Dapat itong G96, yan dapat yung pangalan ng G90T or ng G95. Dahil kung magbe-base nga tayo sa mga pangalan nila, syempre yung mas luma na pangalan, yung mas mababang pangalan, siya dapat yung mas mahina. Ang kaso lang yung sino pa yung mas mataas na number, siya yung mas mahina pa. Compare sa mas mababang pangalan ng number nga sa mga G90, siya pa yung mas mataas. Kitang-kita yan dito sa may settings sa may Call of Duty Mobile. Ito yung settings ng G96. Ito naman yung settings ng G95. Actually, may dahilan naman kung bakit downgraded ang performance ng G96 compare nga sa may G95. Dahil nga malakas maginit ang G95 at ang G90T sa may gaming. Sa totoo lang, malakas din naman maginit ang G96. At isa lang naman ang dahilan kung bakit malakas maginit ang G96 at ang G95. Dahil nga naka 12 nanometer sila. At isa lang naman ng solusyon dyan guys para hindi na maginit yung mga processor na yan. Dapat nilang gawin na 6 nanometer mga processor na yan. Ang kaso lang guys, ang ginawa nilang 6 nanometer na processor itong si G96 nga. At tinawag nilang G99. Mas maganda sana kung ginawa nilang 6 nanometer ang G95. Yun guys, siguradong di na yung malakas mag-init. Basically, itong si G96, ang malakas na version siya ng G88. At mahinang version naman siya ng G95. Nasa gitna lang siya. Kumbaga kung mid-range processor talaga sila G95 dati, itong si G99, pa mga budget mo lang talaga siya. Dahil alam naman nga natin ngayon na iba na ang mga price range ng mga smartphone ngayon. Dahil nga pagka nag 10K pataas na yung mga presyo, sigurado mga naka 5G na. Kaya siguro isang dahilan din yon kaya pinaisot nila sila G95. Pero mas okay pa rin sana kung maglagay pa rin sila ng mga naka G95, tas gawin nga nilang 6 nanometer. Actually, magkasama sana ang Helio G series at ang Dimensity 5G series sa mga comparison natin ng mga processor ngayon. Ang kaso lang masyado siyang haba. Kaya sa next video na natin siya gagawan. Kaya make sure na nakasubscribe ka. Ito naman yung mga Antutu score nila. Starting dito sa may G37 na pwede na kahit papaano pang daily use at pang Mobile Legends. At any games na mga pambata lang. Ito naman yung kila G80, G85 at G88. Medyo maganda ng pang-games ang ganyang klase ng processor, mapa 4GB RAM man o 80GB RAM. Wala pa rin naman malaking difference dyan. Yung processor pa rin na magde-decide. Ito naman yung kay G90T. Malakas na to pang gaming even sa may Genshin Impact. At supported na rin ng 4K resolution sa may video. Sumunod nga dyan si G95 na almost parehas nga lang ng G90T. Pero mas pinalakas pa kung magbe-base tayo dito sa may Antutu score nila. Then biglang bagsak nga dito kay G96 at G99 dahil nga mas mahina yung kanilang GPU. Hindi ko alam kung hanggang kailan pa nila i-recycle ang G series na G80 series dahil almost 4 years na guys na nire-recycle nila ang ganyang klase ng processor nila sa around mga 5,000 to 8,000 na mga SRP. Puro mga naka G80 series lang. At still yung 3 years old na naka G90T at G95 ngayon, still sila pa rin ang pinakamalakas compared sa mga bago ngayon. Kahit mga luma na sila guys. Pero wala naman perfect na smartphone sa mga ganyang presyo nga. Still lahat naman may issue. Yun guys, yung mabilis na video muna natin. Thanks for watching.